What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masasabi na kayo. Click notification bell button, click ang flash nyo rin ang mga videos. So yun guys, alas 3:30 na. Ayun na, alas 3:30 na ng umaga. Kasi guys, maganda mag-vlog ng ganitong oras kasi tahimik. Ayan. So walang maingay sa labas, walang nagtatahulan na aso. So ayan. Ang gagawin natin syempre guys ay magpapalit tayo ng LCD ng Samsung J8. Bale ito nga pala guys, matagal na to sa akin. Last year pa yata to. Bale October to nung pinapaayos sa akin last year. October 2022 I think, mga ganun guys. So binili ko yung ano niya, LCD niya guys. Ayan, kung nakikita nyo yung lalagyanan, nginat-ngat na ng daga. Ayan. So, eto guys, binili ko sa etong screen. Binili ko sa AliExpress. So, 'di ba guys, bumabalik ako ng US after 6 months or mga 3 months nasa US na ako. Tapos after ilang months ulit, bumabalik din ako sa Pilipinas. So, pinayos sa akin ng tropa itong phone na to kasi sabi niya kung maayos ko pa daw yung ganitong phone, pag chinarge, walang display. Okay? Hindi siya nagkakaroon ng display or wala siyang logo rito na nagcha-charge ba siya. Pero nagba-vibrate siya. Pinakita niya sa akin na ganun or pinaramdam niya sa akin na ganun nga yung nangyayari. So kaya nag-decide ako na sabi ko sa kanya kung gusto mo, try natin, bili tayo ng screen. Baka yung screen mo busted na. So ayun, yun nga lang guys, umabot ng pagbalik ko ng US. So kaya ayan, agantay siya ng 1 year guys. Mahigit 1 year siya nag-antay pag magawa tong phone niya. Pero guys, may phone pa rin siya or may bagong phone na siya. At yun nga, nagtatanong siya kung kamusta na daw yung Samsung J8 niya kasi nga namimiss niya na to guys eh. So ayan, at maayos natin to guys, siguradong sigurado ako. Ayan. So yun nga, at ito guys, papakita ko sa inyo, charge ko siya. May ano siya guys, may charge pa yata siya or nagcha-charge pa ng, wait lang. So ayan, no, nakasaksak na siya. Tignan natin. Ayan, wait lang tayo saglit. Ayan guys, oh, nagcha-charge pa siya. So ibig sabihin guys, okay pa yung system niya or yung board niya, yung motherboard. Kasi kung nakikita nyo, wala talagang logo. So ayan, nalisin natin to. Gawin lang natin guys ay ang unang tatanggalin lang natin guys dito yung ano lang mismo, yung LCD screen niya. Ayan. So tanggalin ko muna tong case. Ayan, pakita ko sa inyo guys. So ayan siya. SM is Samsung J8. Ayan, J810. Ayan, 32 gigs yung memory niya. At ayan guys, gagawin natin dito ay yung screen niya, yung screen lang guys yung tatanggalin na. Okay, so ito yung screen. Bago pa yung screen niya, syempre guys, nakatago naman to mabuti. Pinatago ko mabuti to sa cabinet. Ayan, so ayan siya, okay naman siya. Wala naman nangyari sa kanyang kabalaghan. At makita niya bago pa siya guys. Ayan. Hindi ko naman siya guys nilabas agad eh. Nung nakita ko nga na nasa magandang ano siya. Nasa magandang kalagayan. Ayan. So gagawin lang natin guys para matanggal ito. Ayan. Gagamit tayo ng ito guys, prying tool. Ayan. Manipis lang yan guys. Or gamit kayo guys, kung gusto nyo, gamit kayo ng baraha. Ayan. Mas maganda gamitin yung PVC na baraha. Ayan. So dito nyo lang siya simulan sa may gilid. Tapos angat-angatin nyo siya. So pag inangat nyo siya guys, ayan, sa gilid,
Giganyanin nyo siya, papasok nyo mabuti. Tapos konti lang guys, konting-konti lang. Ayan, tulad yan. Ayan. Iangat nyo lang siya, konting-konti lang guys ha. Kung nakikita nyo yung pagkakakonti niya, ganyan lang kanipis lang yung dapat yung makakapasok. Ayan. Huwag nyo isagad. Okay, kasi yung adhesive na rito lang sa gilid na yan. Sa buong gilid niyan guys, yun lang yung merong adhesive. Okay? So, alisin ko muna to. Kung tatanungin niyo ako kung yun lang yung gagamitin pang tanggal, so kung meron kayo guys, paano ba? Hot air, ayan, or blower, hot blower, or hair blower. So, mainit yon. Habang inaangat nyo siya, ayan, anuhan nyo siya guys. Initan nyo siya ng hair blower or hot air. Okay? So, pagka hot air, 100 lang guys, 100 degrees Celsius, ikot-ikutan yung ganon. Pagka hair blower, kahit nakatutok kayo, okay lang. Okay? So, ayan guys, at alisin ko na to. And then, papakita ko sa inyo guys kung ano yung loob. Para makita nyo yung wire. At kailangan nyo siyang, ang tawag dito, ingatan guys, okay? Kasi pagka naputol yung wire dito, tapos kasama yung connector, doon mismo sa board, wala na. Hindi na gagana yung ganyan. Okay? So, babalik ako. So, ayan guys, nakaangat na siya. Bale, ay, tanggal na naman. Ayan na, tumikit na naman. Kailangan natin iangat yan guys. Ayan. So, ayan guys, nakaangat na siya. Ayan na, iangat ko. Ayan. Kasi pagka binalik ko, didikit na naman siya. So, bale guys, kailangan nyo ng ganito. Ito. B1000 na multipurpose adhesive. Ayan. Kailangan clear yung kulay. Ito, clear. Ay, walang nakasulat. Kala ko may nakasulat na clear. Pero clear yung ano niya dapat, guys. Ayan, itsura. Kaya clear siya, guys. So, wala siyang kulay. Walang kulay black or walang kulay gray. Mas maganda yung clear, guys. Okay? And then, kailangan nyo ng phone clamp. Tawag dito, guys. So, clamp lang siya sa phone. Ayan. Para ipitin natin siya pagka nalagyan natin siya ng adhesive. Okay? So, ayan. Pakita ko sa inyo yung loob. So, ayan guys yung loob niya. So, ingatan nyo yung bahagi dito guys. So, ito yung sa camera, tsaka sa speaker. Ayan. So, ito yung iingatan nyo guys yung dito. Ayan, yung ditong bahagi dito guys. Ayan o. Wait lang. Ayan guys, ingatan nyo yan. Ito ingatan nyo guys, maputol to. Yung dito. Kasi baka pati yung connector dito sa may board matanggal. So yun lang naman yung iingatan nyo guys. Ayan o. So aalisin lang natin yan. Alisin lang muna natin guys itong itim. Ito guys, natatanggal yan. Gamit kayo ng tag dito. Wait lang, pakita ko sa inyo. Gamit kayo ng ganito. Screwdriver na maliit lang guys. Ayan o. Number, ano ba yan? Ayan, number 1.5. Ayan. So, ilalagay nyo lang siya dito guys o. Ito. Ayan. Tapos ikot nyo lang. Ayun. Tanggal na. Tumalsik na. So, ito siya guys o. Ito. Ayan. Okay. Tapos pagka tinanggal nyo yun, ito pa rin yung patatanggal nyo. Ito. So, ilalagay nyo lang siya rito. Konting-konti lang guys ha. May lagay nyo lang siya sa baba. Huwag nyo tutusukin. Hayaan nyo lang siyang nakaganyan no. Tapos, pindutin nyo lang pataas to. Ayun. Tanggal na. Oh. Tanggal na siya guys. Yan lang yung tatanggalin nyo oh. Napakadali. Okay. So, ayan. Tapos, gagawin nyo dyan guys. Ayan o, sa akin, hindi pa malinis yan. Lilinisin nyo yan. Yung gilid nyan guys. Ayan. Kasi lalagyan nyo ng bagong adhesive. Okay, yung mga nilinis nyo na yan, lalagyan ng bagong adhesive. Okay, ang lagay ng adhesive guys, dito lang. Huwag kayo maglalagay ng adhesive dito. Kasi pag naglagay kayo ng adhesive dito sa may screen mismo, ang mangyayari dyan guys, kakalat dito sa loob yan. May papasok na adhesive dyan sa loob. Magkakaroon ng
parang ano, may tubig sa loob. Pero adhesive yun guys. So, ang gagawin nyo, dito lang guys. Ayan, sa gilid lang. Ma-cover lang yan. Okay na yan guys. Okay? So, babalik ako kapag malinis na to. At, nasaan na ba yung ano natin? Ay, sorry. Saan ba yung LCD natin? Make sure natin na tama yung LCD na nabili natin. Kasi yung tagal na natin tong hindi pa na kikita. So, tingnan natin yung LCD. Ayan guys, pares na parehas. Ito may date to guys, oh. 2022. Ayan. Last year guys. Manufactured to guys. Manufactured date. Ano to? Tag dito, July guys. July 2022. Last year. Tapos, 588 pieces na yung, ito, pang 558 pieces na to yung manufactured nito. So, tingnan natin yung connector niya kung parehas. Yan guys, so parehas na parehas yung connector. At titingnan nyo lang yung connector, itong Lego connector. Ayan. Kung makakapares sila ng laki. Ayan. So, magkapares naman. O, diba? So, ayan guys. At gagawin natin ay kakabit lang ito. So, bago yun guys, kailangan alisin tong blue. Ayan. Kasi ground, itong nandito, ito. Ground yan guys eh. Para maganda yung pagka-ground niya. Okay? So, ayan guys, babalik ako kapag nakakabit na to rito. Okay? Kasi pagka kinabit ko to rito, tapos isa lang gagamitin ko kamay, hindi ko makakabit na maayos guys, baka masira. So, magbe-make sure na lang ako na maayos ko siya ng talagang maayos kaysa masira ako pa guys. Okay? So, ayan guys, palinis na. Ayan. Make sure guys na walang bend. Kasi kung may bend yan, tapos pag pinasok nyo, hindi papasok na maayos yan. Ayan guys. So, wala siyang bend. Pagka may bend naman, or may dent, ang gagawin nyo lang guys, kung may mini grinder kayo, grinderin nyo na lang. Okay? Para hindi lang masira yung glass niya sa gilid. Ito guys, oh. So, lalagyan ko na siya ng adhesive. Papakita ko yung adhesive para may idea kayo kung ano yung tsura pagka nilagyan siya ng adhesive guys. Okay? So, ayan guys, kung nakita nyo yung gilid niya, ayan o. May adhesive na siya. Ayan, clear adhesive na siya. Ayan. Dito guys, meron din. Ayan o. Sa gilid lang guys, dito lang. Huwag nyong lalagyan tong mga to kasi pag kumalat yan dun sa loob, wala na. Mga sensor kasi yan eh, kaya mahirap na guys. So, ayan. So, baka may magsabi kung bakit red to. Baka na water damage to guys, hindi ko alam. Kaya siguro nasira yung LCD screen niya. Okay? So, basta naging red to, kasi puti ito eh guys eh. Pag naging red yan, na water damage yan, matic yan. Kaya, yun nga, sira matic talaga yung, ano niya, LCD screen. Nahulog sigurado to sa tubig. So, yun guys, at kakabit ko na yung LCD screen natin. Alisin ko na yung blue guys. So, ayan guys, nakakabit na yung phone clamp. So, hindi ko muna guys kinabit tong isa sa dito guys, sa lugar dito, sa ibaba. Ayan. Kasi nandito yung charging port niya. So, gagawin natin, titignan muna natin kung magcha-charge na siya or meron ng display yung LCD screen natin. Pag meron ng LCD display, and then i-charge natin siya. Sorry guys. Ilalagay na natin itong phone clamp para bukas, pwede na natin itanggalin yung mga phone clamp. Ang cure nito guys, kailangan 24 hours. Okay? Bago nyo ibigay sa customer. Kasi pagka binigay nyo agad within, sabi natin 1 hour, baka guys, bumuka ulit yung inilagay nyong adhesive. So, make sure 24 hours. Okay guys? Magantay na yung customer ng isang araw kesa bumalik sa inyo at ayusin nyo ulit. Okay? So, tingnan natin kung mag-charge na siya guys. Ayan. Tingnan natin guys. So,
Parang wala. Ayaw niya guys ah. Ayun. Okay, waiting lang pala ng konting oras or konting minuto. Ayan na guys, nag-charging na siya. At meron siyang 3.6 watts na charging guys. Ayan. And then, i-charge ko lang siya bago ko bubuksan siya guys. Ayan. Pagka may 1% na siya, tingnan natin kung gumagana yung touchscreen niya. Kasi pag hindi gumana yung touchscreen niya, walang bisa yung ginawa natin na ayan guys, yung repair ng LCD screen. So, babalik ako guys kapag may charge na siya. Siya nga pala guys, baka tinatanong niyo ako or tanongin niyo ako kung nasaan yung blue. Ito yung blue, yung tinanggal ko sa LCD. Baka kasi isipin nyo guys, hindi ko tinanggal tong blue. Ayan, natatanggal yung blue. Okay, so magiging ganito yung tsura niyan kapag ka natanggal yung blue. Kita na yung copper niya. Ayan. So, yun lang. Balik ako guys ulit pagka okay na to. Okay? Pag nasa menu na siya. Ayan. So, yan guys. Ang tagal kong nagantay. Ganito pa din. Siguro guys, drain na talaga yung battery nito dahil yun nga 2 years ba naman nagantay bago to maayos. Pero nag-charge naman siya. Ayan. Ayan, 2.4 watts. Pag ito nag-boot up na, tumataas yung wattage na yan guys. So, anong oras na ba? Tada! 4:21 AM na. So, kailangan ko na matulog guys. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye! Peace! Ayun pala guys. Sakto, nag 1% siya. Pero hindi ko sure kung ano ibig sabihin nito. Baka guys, yung ano niya mismo, yung port, USB micro USB port, baka may depekto guys, kasi nagalaw guys oh. So, ayan, gumana na, nagkaroon na siya ng 1%. So, ayan guys, bye na talaga, bye, peace.